Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. China nagprotesta sa Pilipinas dahil sa pag-deploy ng BRP Teresa Magbanua sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Nagprotesta ang China sa pamamagitan ng diplomatic channels kaugnay sa presensya ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua sa Sabina Shoal, kahit pa ito ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang statement, iginiit ng Chinese Foreign Ministry na wala umanong pahintulot ang pagpasok ng barko ng PCG sa lagoon ng Sabina Shoal. Saad pa nito na ang pananatili aniya ng PCG vessel ng matagal sa lugar ay seryoso umanong paglabag sa soberanya ng China. Gayon din nilalabag umano nito ang Declaration on the Conduct of Parties sa Disputed Waters at banta sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Kaugnay nito, hinimok ng China ang Pilipinas na itigil ang umano'y infringement activities nito at paalisin ang BRP Teresa Magbanua sa shoal. Ang Sabina Shoal nga ay pasok sa EEZ ng Pilipinas kaya't mayroon nitong karapatan na maglayag at galugarin ang mga resources nito sa lugar, at responsabling ipreserba at pangasiwaan ang mga ito salig sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyang diin ng Philippine Coast Guard na ang Escoda Shoal ay nasa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone batay sa international law. Dahil dito, ayon kay Tariela, may karapatan ang Pilipinas na mag-operate sa lugar na bahagi ng West Philippine Sea. Ang BRP Teresa Magbanua ay na-deploy sa Escoda Shoal mula noong ika-16 ng Abril sa gitna ng patuloy na presensya ng Chinese militia at hinihinalang reclamation activities. Sinabi niya na dapat ihinto ng China ang pagbanggit sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, dahil ito ay lumalabag sa mga probisyon ng deklarasyon. Sang-ayon naman si dating Philippine Supreme Court Associate Justice Carpio at West Philippine Sea expert, na walang karapatan ang China na pigilan at magreklamo kung magtayo ang Pilipinas ng mga structures sa Sabina o Escoda Shoal. Well, first of all, Escoda Shoal is within our EEZ. That's a fully submerged area. Second, since it is in our EEZ, we have the exclusive right to put up a structure there. Now, the Declaration of Conduct of 2002 says that the parties will follow UNCLOS in resolving the dispute. We followed, we followed UNCLOS. We filed the arbitration case, and UNCLOS said, the tribunal said, that is our EEZ, and therefore we have the exclusive right to put up a structure there. So what we have done is in accordance with the 2002 Declaration of Conduct, because the declaration says the parties must resolve the dispute, manage the dispute in accordance with international law, in particular UNCLOS. And we did just that. And we have the award which says that is part of our EEZ, and under UNCLOS in the EEZ we have the exclusive right to put up a structure. And China has no right there whatsoever to put up a structure. Yes, because the moment the tribunal ruled that that is part of the exclusive economic zone of the Philippines, it automatically follows that we have the rights of a coastal state to an EEZ. UNCLOS specifically expressly states that in the exclusive economic zone, the adjacent coastal state has the exclusive right to put up a structure to manage the area, to protect the marine environment, and to exploit the natural resources. So we need that structure to monitor and to protect the marine environment, to prevent China from destroying the coral reef, and also to exploit the gas in nearby reed bank. Well, under the 2002 Declaration of Conduct, it says that the parties shall not occupy unoccupied features as of that time. But it also says that the parties shall resolve the issues in accordance with UNCLOS. Yeah. And we actually did that. So what we are saying is that provision which says that we should not occupy unoccupied features, it is subject to that provision that we should go to UNCLOS to resolve the dispute. And that's exactly what we did. And UNCLOS says, the tribunal says
that is Escoda Shoal is part of our exclusive economic zone. And so it's automatically means that the Philippines can put up a structure there because that's expressly stated in UNCLOS, the adjacent coastal state can put up a structure in its EEZ. Sinabihan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo si Chinese Foreign Minister Wang Yi na hindi banta ang presensya ng US missiles. Sa isang forum sinabi ni Manalo, kung paano magiging destabilizing ang presensya ng mga missiles ay kung temporary lamang. Ang pahayag ni Manalo ay kasunod sa naging statement ni Yi na nakakabahala ang missile system ng Amerika. I think they made it very dramatic when it was a warning. He mentioned it, and I said, you shouldn't be worried. Were you able to convince him that there's nothing to be worried about? I hope so, because I'm not worried. I recall is that the foreign minister, and I respect him very much, we've known each other for some time, he said it could be destabilizing, the presence. And I said, no, they're not destabilizing. Ginawa ni Yi ang pahayag sa ginanap na sidelines ng bilateral talks ng ASEAN meeting sa Laos noong Biyernes, August 16, kung maalala na dineploy ng US ang kanilang missile system sa Pilipinas noong buwan ng Abril kasunod ng joint military exercises ng dalawang bansa. Ito din ang kauna-unahan na nag-set up ang Amerika ng system sa Indo-Pacific region. Ayon kay Wang, ang deployment ng US Intermediate Range Missile System posibleng maging sanhi ng regional tensions. Sa ngayon lalong tumataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Nagtamo ng pinsala ang dalawang barko ng Pilipinas matapos ang dalawang panibagong insidente ng pagbangga ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa ulat ng National Task Force for the West Philippine Sea, nagsasagawa ng resupply mission ang BRP Bagakay at BRP Cape Engaño ng Philippine Coast Guard nang magkahiwalay silang banggay ng dalawang CCG vessel malapit sa Escoda Shoal. Unang nagtamo ng pinsala ang BRP Cape Engaño matapos ang agresibong pagmaniobra ng CCG Vessel 3104 kaninang pasado alas 3 ng madaling araw, na sinundan ng dalawang beses na pagbangga ng CCG Vessel 21551 sa BRP Bagakay. Sa kabila ng insidente, patuloy naman ang misyon ng dalawang barko ng PCG sa Patag at Lawak Island. Nanawagan naman ang National Task Force for the West Philippine Sea sa China na tumalima sa United Nations Convention on the Law of the Seas upang maiwasan ang pagtindi ng tensyon sa karagatan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.